Si Ate Yoli, masipag to, negosyante to, interesado mag-royal to. Apply, pag nandyan kayo, pa-ABC, pa-A, alam niyo na ABC, di ba? Yes or no? Yes. So, ang gagawin ko ngayon, itutulog ko sa opisina, pakikita ko sa kanya. Tapos kakausapin ng mga upline ko. Tapos papakausap ko siya sa iba't iba pang mga leaders. Mga kaibigan, may kwento. May isang lalaki pumunta ng Manila Zoo. Pagpunta ng Manila Zoo, nagulat siya. Nung binibigay niya ng pagkain ng unggoy, ang ginagawa daw ng unggoy, nilalagay muna sa puwet. Pinapasok sa puwet, tapos huhugutin, tsaka kinakain. Diba, kadiri? Nasubukan niya ba yun? Hindi pa naman, di ba? Tapos sabi ng lalaki, tinawag yung zookeeper, "Hey, zookeeper, come here, come here." Bakit? "No, you have a weird monkey." "Weird monkey? How come?" "Because I gave him a peanut, put it in his ass, and then he eats." "Weird." Sabi niya, "Sir, hindi ho siya weird. In fact, matalino yan." "Ano matalino?" "Ang weird nga eh." "Hindi sir, matalino yan." "O sige, bakit matalino?" "Eh kasi kahapon sir, may nagbigay ho sa akin ng mansanas isang buo. Ang ginawa, kinain buo, hindi lumabas. Kaya ngayon, bago siya kumain, sinusukat mo na niya sa puwet." Diba? Pagkasya sa puwet, kaya niya kinakain. So, mami, try mo, Mim. So, kumbaga, minamatch ba? Pag kayo may dala kayong recruit, o may dala kayong prospect, kailangan i-match nyo muna siya sa ka-level nung dala nyo. Ano ibig ko sabihin? Kunwari, dala mo estudyante. Ipakausap mo muna sa isang estudyante taga-royal. Para makarelate agad. Huwag mo kagad papakausap pa estudyante, bigla mo pinakausap agad sa mga abogado ng royal, o estudyante, isipin mo, kailangan pala pag mag-royal, kailangan pala dito lawyer, hindi ko pala pasa PE ko, di ba? Nagets nyo? So, kailangan i-match nyo muna para maging at ease sila. Kasi pag pinakita mo kagad yung mga malalaki, baka malula yan eh. Nagets nyo? So, ang unang-una kailangan, i-match nyo muna, unti-unti muna. Kunyari, estudyante, pakilala mo sa estudyante. Kaya kailangan, importante nga, yung cross-lining ngayon. Yes. I know you came from different groups. Agree? Yes. Whether you came from different group, it doesn't matter because we are all royal. Yes. Okay? So, ngayon, importante ngayon, yung cross-lining. Ano yung cross-lining? Yung cross-lines helping each other. Kasi kunwari, magkaiba kami ng grupo. Di ba? Kaya lang, ang dala ko kasi mga kaibigan, puro mga estudyante. Nagkataon, grupo niya estudyante, mga royalista. Eh ako, first time ko estudyante. Siyempre, papakausap ko sa grupo niya. Question, kung hindi kami magka-vibes, hindi ako tutulungan yan. Di ba? Kung nag-aaway kami, nag-aalitan kami, hindi siya mag-i-ace sa akin. Pero dahil good friends kami, yung kaibigan ko, tutulungan niya ako sa grupo kahit hindi kami magkagrupo. Tama, mali? Tama. So, remember mga kaibigan, we have to help each other here in Laguna. Yes. Here mga kaibigan, you are Royal Laguna. Royal Calamba, Laguna. Ang dami na. We have to unite. We have to unite. Because united you stand, divided you will fall. So you have to unite mga kaibigan. So ganun ginagawa ko. Kaya ako, nung nagsisimula ako, lahat kinakaibigan ko. Kagrupo tayo, hindi. Friends tayo. Friends tayo. Ay, tatawag sa akin, Mr. Friendship eh. Kasi lahat kinakaibigan ko. Bakit? Para pag may recruit ako, kahit yung, nung nagsisimula kasi ako, maliit lang grupo ko noon. Tapos yung mga apply ko, parang nasa probinsya. So, sino tutulong sa akin? Wala. Diba? So, ang pwede tumulong sa akin, yung cross-line. Yung cross-line. Kaya yung ngayon, yung mga cross-line ko ngayon, tinutulungan din ako. Pag meron din sila, tinutulungan ko rin sila. So, naging tulungan kami, kaya ako lumaki kagad. So, again, mga kaibigan, importante, helping of cross-line. Pangalawa, i-match mo yung kausap mo. Again, estudyante, pakilala ko sa estudyante. After estudyante, siguro, unti-unti, palaki na ng palaki. Ngayon, pinaparamdam ko sa kanya, dito sa Royal, different walks of life. Hindi kailangan na dapat puro ganito lang dapat. Iba't ibang klaseng tao. At dapat, yung mga pinakikilala mo rin, yung successful din, yung kumikita rin kahit paano. Hindi kailangan 100,000 or 200,000. Kahit mga 20,000, mga kaibigan, honestly, if you're making 5,000 a week sa Royal, malaki yun, maliit? Malaki, maliit? Malaki, that is 20,000 a month. I want you to analyze, ha? Kung sumasweldo ka ng 50,000, sweldo mo 50,000, may sideline kang 20,000, malaking tulong ba yan? Yes! Oo naman, 10,000 sideline, malaking tulong ba rin yan? Yes! Mga kaibigan, 10,000 is still 10,000. Correct?
And that is only 2,500 per week. Ibig sabihin, 1 week, isang pair. Uy. Nagets nyo? So, ibig sabihin, malaki pa rin yan. Huwag yung, ay, pakausap ka na rito, ay, maliit ang check, huwag ayoko yan, di ba? Hindi. Kahit sino mga kaibigan, kasi ang kailangan makausap ng recruit mo, different walks of life. Not exactly yung mga top earner agad. Para makarelate siya. Para ma-feel niya, ay, kaya ko din. Kasi kahit hindi ka siya pala, hindi pa masyadong kumikita, pero nagawa niya, ako kaya ko din. Yun ang kasi kailangan ng purpose natin eh. Nagets nyo? Yes. No, after that, ma-feel niya na, now, syempre, ngayon, ang convincing ngayon, hindi sa'yo. Alam mo ba kung gaano kaganda ang ABC rule? Ang ABC rule kasi hindi nakakapagod. Hello? Yes. No, nagigets nyo? Yes. Bakit hindi siya nakakapagod? Ganito po siya. Bakit hindi nakakapagod ah? A stands for advisor, B stands for bridge, and C stands for the customer. Mga kaibigan, advisor, di ba kayo? Ang advisor, yan yung mga top earner, mga upline. And this is your customer. Imagine mo, bakit hindi siya nakakapagod? Ma'am, hiramin kita sandali, ma'am. Pwede. Yan, sandali lang po. Ate, ano niyo, ate? Mel. Ito si Mel. Example gaano kagandang ABC rule. Ako bridge. Ako lang nagdala. Siya ang dinala ko, siya si C. Tapos papakausap mo siya kay, ano pangalan niya, sir? RJ. Ito si RJ. Tara, pakilala kita kay RJ. Pare, RJ, kamusta na? RJ. Pare, bro, ito pala si Will. Kinukwento ko sa'yo, kaibigan ko. Tapos nakwento kasi kita na you're doing this part-time, di ba? O, tapos, ay Mel, ito pala si RJ. Tapos si RJ na magsasalita. Siya na, daldal yung daldal. Ako, nakatayo lang, nakikinig. Question, habang siya nagsasalita, ano ginagawa ko? Ano? Nakikinig. Tanong, napagod ba ako? Hindi. Nagsalita ba ako na matagal? Hindi. Nag-convince ba ako? Hindi. Sino nag-convince? Ako o si RJ? RJ. Sino napagod? Ako o si RJ? RJ. Correct. Ang tawag doon, naka-leverage ako. Nagets nyo? Yes. So ngayon, thank you RJ ha. Thank you RJ, thank you. Diba okay ate, okay si RJ, diba? Tapos alam mo men, may pakilala pa ako sa isang tao, kaibigan ko rin to. Ate, anong name niyo ate? Yan, men, pakilala kita kay Ate Lynn. Ate Lynn, siya po yung kaibigan ko, kinagkwento ko sa inyo, Ate Lynn. Men, alam mo, ito sila, grabe to, ang sipag-sipag nila. Ate Lynn, kaibigan ko po. Magsasalita na siya, correct? Yes. Kapag nagsasalita siya, anong ginagawa ko? Yes. Correct, sino nagtatrabaho? Leverage again. Nagets nyo? Yes. So, doon pa lang mga kaibigan, ang nagko-convince, yung mga crossline, hindi ako. Now, hindi ko sasabing isahan mo crossline mo sila magtrabaho sa'yo, ha? Hindi yun. But ang point ko ganito, mga kaibigan, because with that, mga kaibigan, makikita ng inyong customer na iba't ibang tao, iba't ibang background, iba't ibang pagkatao, ginagawa ang Royal. Naisipin nila ngayon, ay, kung nagawa nila, kaya ko din. Yes. Nagets nyo mga kaibigan? Yes. So that's the power of ABC rule. Kaya diba, prapa yun sa ating Mel, di ba? So, sino tayo doon mga kaibigan? So, after that mga kaibigan, pag yan na-convince na, pag interesado na yan, papasign upin ko na yan. Kung wala siya pang bili, then okay lang, balik na lang mo siya. Pero itong gagawin ko mga kaibigan, pag pauwi na, kinakausap ko pa rin yan. Kinakausap ko pa rin yan. At kailangan dapat bumalik si Ate Mel within 48 hours. Within 48 hours. Within 2 days. Bakit 2 days? Mag-withdraw ka dyan. Ikaw ate Alam mo bakit mo kailangan 48 hours, 2 days? Simple lang. Kaya 2 days yan mga kaibigan. Maximum 2 days. Kasi pag umabot ang pangatlong araw, baka mawala ng excitement. Parang naliligaw. Di ba pag ang lalaki naliligaw sa isang dalaga, di ba gusto natin mga lalaki araw-araw kinakausap? Kahit walang kakwenta-kwenta. Di ba? Bakit? Para huwag tayong makalimutan. Para, ang tawag doon mga kaibigan, auto-suggestion. Repetition is the mother of all learning. Pag parati mo narinig, automatic papasok yan sa sistema mo. So, ang gusto natin kagad, huwag mawala sa sistema niya yung Royal. Hello?
Parang pag naliligaw ka, di ba? Kunwari, nakita mo si, anong name yung miss? Frances, di ba? Pag si Frances, kunwari, nililigawan ko si Frances. Di ba? Pag nakita ko si Frances, "Hi Frances, I love you." Di ba? Sabi, "Che, pangit mo." Sasabihin ni Frances, di ba? Mamaya ko ulit, pag nakita ko ulit, "Hi Frances, I love you, I miss you." Yeah, di ba? Kadiri ka doon. Gano'n yan, di ba? Pero parating niya ako naririnig. Nai-internalize na ako niyan. Balang araw, after 1 week, siguro 2 weeks, dahil araw-araw niya ako nakikita, araw-araw niya ako narinig. Pag nagsusuklay na yan, at nakakita ng butiki, parang kamukha man yun. Diba? Alam mo yun, bakit? Na-internalize na. Ang pati puso, pwedeng turuan. Bakit? Ano mo tawag doon? Actually, in exact science, simple lang yan. If you do anything for straight 21 days, it becomes part of your system. 21 days. Kaya di ba may salitang habit? Habit. Ano ba tong habit? Very basic lang. Sa salitang habit, take away the H, you still have a bit. Take away the A, you still have a little bit. Take away the B, you still have it. Whatever you do, you're gonna have it. And that's habit. Nagets nyo? Straight 21 days. Kaya kung meron kayong mga downline, kung meron kayong grupo, do Royale straight for 21 days. 3 weeks straight. Do it straight. Maniwala ka. Yung tipo bang, pag yan hindi na after 21 days, pag hindi siya nag-royal ng 1 day, parang may mali. Yes. Ako, as VP for marketing, meron po akong day off twice a week. 2 days a week. I-guess nyo? Yes. 2 days a week. So, ibig sabihin, like Monday to Sunday, meron akong I can choose 2 days to have a day off. Pero guess what? Nung ginagawa ko yung Royal, the first week, meron akong day off. Pero after a few weeks, hindi na ako nag-day off. Every day I work. Every day I work. Every day I work. Saturday, I work outside, weekend. Outside provinces. Sunday, I also work. Now, kalamba ako Friday. Tomorrow, I will be in Iloilo until balik na ako sa office mga Monday na ng gabi. Monday. Tuesday, speaker ako sa office. Wednesday, April 28, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, I will be in Taiwan. Straight yun, mga kaibigan. Now, ano ibig ko sabihin? Because I force myself to internalize Royale as soon as possible. Because only by internalizing it, mga kaibigan, will it be automatic for me to do Royale. Pag feeling mo, mga kaibigan, isang araw hindi ka nag-Royale, okay lang, kapalit, wala ka pa sa Royale. Member ka lang, hindi ka pa part of Royale. Royale has to be part of you. Ano, paano part of you? Yung tipo mo pag cellphone mo, pag hindi mo dala, parang may mali. Pag nagising mo ng umaga, ano walang hinahawakan mo? Asawa mo, cellphone? Cellphone. Siyempre asawa, sobra naman kayo, di ba? Hindi, siyempre, di ba pag after mo nahawakan, ay, loves, good morning, di ba? Tapos, yung cellphone ko ba, di ba? Pag nakakuha mo na yung cellphone mo, titignan mo sino nag-text. Di ba? Ganun tayo, di ba? Now, bakit? Kasi yung cellphone, naging part na sa atin ng cellphone. So, lumalabas mga kaibigan, kailangan ang Royale maging part na sa atin, pati sa group natin. Kaya madalas, nawawala yung downline. Bakit nawawala? Kasi hindi pa sila part ng Royale. So, we have to do something na yung downlines natin, maging part na sila ng Royale, whether they like it or not. Yung love na talaga nila Royale. Na is Royale, but if I do not do Royale tonight or today, parang there's something wrong. I'm not complete. That when you see Royale, you complete me. Nag-gets yung sinasabi ko, mga kaibigan? Importante yung kapatid. And when you do things, you have to be fast. You have to be fast. Hindi pwede ginagawa mo. Remember, yung downline mo, bibilis lang yan. Depende kung gaano ka kabilis. Kasi ikaw nasa unahan eh. So pag ikaw mabagal-bagal ka, downline mo mabagal din. Pag binilisan mo, downline mo bibilis din. So ang tanong, the speed of the pack of the race will depend how fast you are. So you have to be very fast. So lumalabas mga kaibigan, you as the upline, you will have the certain standard kung ano ba ang mabilis, anong mabagal. Kasi pag pinabayaan mo lang downline mo, pag nag-royal yan mag-isa, feeling niya mabilis na siya.
Apply, may recruit ako today. Okay lang ka ulit magre-recruit. Apply next week na ulit. Feeling niya mabilis na yun. Feeling niya mabilis na siya mag-recruit nun. Pero kung pinakita mo kung gano'n talaga kabilis, dadami ka agad grupo mo. Alam mo ba paano ako nagsimula before when I started networking? In one day, nakakapagdala ako ng 17 katao. One day. Marami yung konti. Marami. Minsan itong 17 katao to, mga kaibigan, nirecruit ko iba't ibang member ng fraternity namin. Iba't ibang frat, mga presidente, nirecruit ko sa FPU dati. Di ba? Katwiran ko, pag nirecruit ko yung presidente, buong frat akin na. O di ba? Di manager, kagad-kagad ako, di ba? Kaya lang mga kaibigan, yung mga tao yan, matin ng seminar. Sabi, maganda ba? Sabi, maganda. Sabi nila, ako na, yes. Eto na yun. Di ba? Sabi ng speaker, sasama ba kayo? Sabi ng mga recruit ko, sasama kami. Sabi, yes, yaman na ako. SCR lang, di na bumalik, di ba? So, pero alam mo, okay lang yun. Dala lang ako ng dala. Recruit lang ako ng recruit. Alam mo, in 1 month, ang dala ko, 88. Marami, konti. Marami. Dahil nakita ng mga downline ko na ganyan ako kadami, sila din, ganun din dapat ang standard nila. Because mga kaibigan, the speed of your group will depend how fast you are. Subukan mo magdala. 2 beses lang sa isang linggo. Downline mo ganun din. Kasi feeling nila, ganun ginagawa ang Royal. Question. Di ba ang dami natin dito ngayon? Correct? Yes. Yung RBP, pag may RBP dito sa kabilang kwarto, napupuno ba? Yes. Minsan lang, di ba? Minsan lang. Ibig sabihin, minsan lang din tayo mag-recruit. Kasi mga kaibigan, training to eh. Ang umaaten sa training, active. Kung lahat lang din tayo, nagre-recruit ng tig-isa-isa lang, sobrang puno talaga yun. So kung hindi nyo napupuno, ibig sabihin, hindi lahat nagre-recruit. Ito masakit. Training to, umaaten mga active. So kung active ang nandito yun, napuno natin itong labas loob, for the mere fact, hindi napupuno yung RBP, ibig sabihin, hindi ka na nag-recruit, hindi ka pa pupunta ng office. Uy. Tama, di ba? Yes. Kaya minsan mga kaibigan, mas kung, if you're a networker talaga by heart, i-analyze nyo. Mas ma-excite kayo pag maraming tao sa RBP kaysa sa training. Kasi what we need are new people, not old people. Example, para talaga ma-internalize mo talaga. Isipin mo, ikaw na dito ngayon sa harapan. Di ba? Ate, raming ta ate. Ano name yung ate? Rhea. Kunwari, ito si Rhea. This is Rhea. Imagine mo, Rhea, lahat yan downline mo, nag-pay na. Masaya ka hindi? Masaya, masaya. Masaya, di ba? Left and right leg mo yan. Nag-pay na lahat yan. Nag-match na lahat yan. Okay, hindi? Okay. Okay, di ba? Tapos itong pakiramdam, Rhea. Tuwing RBP, hindi puno. Ibig sabihin, lahat ng mga downline mo nag-pay in na. Hindi na pupuno, ibig sabihin, walang bagong pay in. Wala ka ulit income. Yes. Tama, mali? Tama, di ba? Thank you, ah. So, nagigets nyo ngayon? Yes. So, Mike, paano gagawin namin? Ulitin ko. Back to basic. Mag-recruit tayo. Mag-invite tayo. Kasi hanggat hindi ka nag-i-invite, di ba apply dala-dalawa lang? Di ba inari, left leg, left and right. Nakadalawa na ako, okay na yun. Hindi! Anong dalawa lang? Mali! Ikaw to. Na-invite mo si A. Na-invite mo si B. Okay na? Tapos na? No! Eh di ba kasi dalawa lang daw eh? Oo nga, dalawa lang. Ang structure. Structure, dalawa. Eh paano pag hindi gumalaw, hindi nag-active, nag-pay in lang, o paano ka ngayon? Wala rin, ganyan lang. Hindi na nanganak. Nagets nyo? Mga kaibigan, I came from MLM, multi-level marketing. In multi-level marketing, mga kaibigan, ang aming marketing plan ladder.
And I can tell you this straight in your eyes. I can tell you this, mga kaibigan. Mas mabilis ang income sa binary. Maniwala ka sa akin, mas mabilis. I've been here, and now I'm here. I can now compare. Okay? So let's talk about money. Okay lang yon? Yes. Mga kaibigan, alam niyo ba sa multi-level? Ganito ang multi-level. If this is me, ang recruit ko, as many as I like, direct ko. As many as I like. So, ibig sabihin mga kaibigan, pag ako nag-recruit at hindi nag-active, kuha ulit ako. Kuha lang ako ng kuha hanggang may mag-active. The more lines, the better. Nagets mo? Ngayon, lahat kanya-kanyang kayod. Anong kinaganda ng binary? If this is you, eto, A, eto si B. Alam mo, bakit kayo maswerte? Kasi ikaw, if this is me pala, kayo to. Pag ako nag-recruit, dalawa lang eh. Saan ko kayo lalagay? Pwede ba ako maglagay dito? Hindi na. Hindi na. So, ibabato ko ka A. Tama mali? Babato ko kayo dito ulit. Bato lang ako ng bato. Di ba? Bato lang ako ng bato. Tama mali? So, dahil sa kaka-recruit ko, natutulong ako ba downline ko? Yes! Dito, nakakatulong ba ako? Yes! Hindi, kasi kanya-kanya to eh. Now you see the advantage? Yes! Ngayon, mga kaibigan, ito masakit. Di apply, ang gagawin ko na lang, ako, if this is you, ang ginagawa na iba, aantayin ko na lang, nabatuhan ako ng downline, ng upline ko. Di ba? Ang tamad-tamad mo, di ba? Sige, gano'n na lang, sige. Usapang gano'n na lang, kunwari na lang, gano'n. Sige. Do you think, if I am your upline and I see you're lazy, don't expect any downlines from me? Why? You don't deserve it. Because I believe I have other downlines who are hardworking than you are. Sa kanila ko bibigay. Bakit ko sa ibibigay? Mga kaibigan, nakalagay sa Bible, the Lord God has plans for us, plans to prosper us, plans not to harm us, plans to give us love, joy, peace. Correct? And God, mga kaibigan, will bless the works of our hands. God will bless us, but you have to work. Kung si God na nga kailangan mag-work ka bago pa i-bless eh. Ako pa kaya upline lang. Siniswerte ka. Tama mali? Tama, di ba? So, pinaka-importante mga kaibigan, ulitin ko lang, listen na, uplines. Huwag niyong bibigyan ng downline, yung downline mo pag yan tamad. They don't deserve it. Alam mo, parang nahihiya siya mag-yes. Nag-gets yung mga kaibigan? So, pinaka-the best lesson niya, keep on inviting people. Keep on inviting people. Kasi mga kaibigan, ulitin ko lang ha, huwag kayong mag-expect na basta lang lalaki grupo ninyo. There's no such thing. Yung recruiting ko si RJ, lalaki. Walang araw, lalaki. Hindi kadami yan. Ano niyo may aeroplano? Nakasakay na kayo airplane, di ba? Yes! Di ba ang airplane, mga kaibigan, example lang, I forgot kung anong speed to eh. Pero ang aeroplano, mga kaibigan, may runway yan na mahaba. Runway. Kasi bakit? Kailangan umabot siya ng 80 miles per hour. 80 miles per hour. Pag umabot siya ng 80 miles per hour, yan yung time na pwede siya mag-take off na talaga. So whether he likes it or not, whether you like it or not, pag ang airplane umabot ng ganitong speed, magta-take off talaga yan. Whether you like it or not, magta-take off yan. It is exact science na kahit anong gawin mo, pag ang aeroplano umabot ng ganitong kabilis, lilipad at lilipad yan. Kapatid, when you do network marketing, if you do the things that is supposed to be done, whether you like it or not, you guys are going to fly. Yeah! Do the things that are necessary, mga kaibigan, mag-imbita ka. Do the things that you have to do. Hindi mo ba mag-sponsor ka, umattend ka ng training, mag-retail ka, gawin mo lahat ng mga dapat. Maniwala ka at lalakit, lilipad ka talaga. Kaya lang mga kaibigan, ang tanong, let's always ask ourselves, are we doing the things that is supposed to be done? Di ba kami nandito ka lang sa Royal, member ako ng Royal, nag-pay in ako, may downline ka, wala pa. Hindi pwede yun. Kailangan talaga mag-recruit ka talaga. Mag-recruit ka. Alam mo, have a goal.
magkaroon ka ng goal this month. Every month, have a goal. I don't know kung kaya nyo to. But kasi sa multi-level, this is what I do. Nag-goal ako that every month, dapat meron ako at least 5 to 10 pay-ins every month direct. Oo. Bakit? Direct. Ibig sabihin, 500 per pair, per direct referral, times 10, meron ako extra 5,000. Maliit lang to, 5,000 eh. Pero titignan mo dyan yung structure mo. If this is you, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bongga ka. Two, four, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, that's all extra 12,000. Pero hindi yun ang maganda. Ang tignan mo dyan long term. Bakit? Kasi itong mga to, nagre-recruita na rin sila. Kasi if your goal, every month, may 5 to 10 pay-ins ka, ang downline mo, ano rin sila? Ganoon din ba? Yes or no? Yes! So huwag kang magtaka mga kaibigan, in a span of 2 months time, parating ka everyday flash out ka. Eh hindi, di ba pag flash out walang income? Hindi! Kasi pag flash out punta sa company, hindi! Ano yung sabihin mga kaibigan? Ito lang yan eh. Pag isipin na pa nag-flash out ka, is whether you like it or not, ang grupo mo unstoppable na. You have created leaders na. Hello? Yes! I'm not encouraging you to do flash out, or nor am I discouraging you. Ang sinasabi ko lang, simple term, whether you like it or not, ang grupo mo lalaki yan. And there's nothing you can do about it. And the best way to cope up with it, keep on opening new lines. Salamat po sa pansin. That's yung sinasabi ko. Nakikita niyo ba? Yes! Yun eh. So, you have to look for leaders. Mga kaibigan, question. Meron na ba kayong eagle sa grupo ninyo? Yes! Sabi, may grupo na ba? May eagle na ba kayo? Yung mga nasa harapan, mami, okay lang mo ba kayo, mami? Chicken na para siya. Di okay lang yan, magiging eagle ka din, di ba? Pero alam mo, nakakatuwa mga kaibigan. When I was doing network sa ibang bansa, sino dito nakapunta ng India? Wala pa? Stopover lang. Habang sa India, oh, stop! Di ba? Ang nag-network po ako sa India for 1 month. It was quite a bad experience, mga kaibigan. Marami ko kaming dinaanan doon ng mga experiences. There was one instance, mga kaibigan, na on unang gabi namin, naglalakad kami sa sidewalk, may isang babaeng pulubi humiga sa kalsada, tapos yung babaeng pulubi nilagay yung kamay sa gitna ng kanyang 2 hita. Tapos may binato sa amin, nakailag kami. Alam mo pang ilag namin, alam mo ano yun? Pupo. That was our first night. And there was a lot of times na narakawak kami ng cellphone ng mga panahon na yun. I'm not saying India is bad. No. Don't get me wrong, ha. I'm saying is, yun lang yung experience namin. Para sa Pilipinas, nagkataon may experience kayo hindi maganda rin. Tama? So, ganoon lang din yun. Kaya lang mga kaibigan, ang point namin is this eh. When you do network marketing, you have to understand that you have to be very, very fast in adjusting. At the same time, mga kaibigan, please, share ko to sa lahat. Please, look after the people na makakasama mo sa trabaho. Sa Royal. O kahit saan man networking. Alam mo bakit? Kasi mahahawa ka eh. Ganito na lang. Di ba minsan, nasubukan nyo na ba pumasok? Kunyari si R ka na. Si R ka na. Gusto mo na talaga magwiwi. Kaya lang, pagpasok mo ng banyo, may gumagamit. So nag-antay ka sa labas. Tapos nung paglabas niya, nagmamadali kang pumasok. Yung pala, yung tao nung kakapupo lang. Yung tipong limang buwan hindi nagpupo. Ganun katindi. Tapos, kaya lang, sa sobrang baho, tiniis mo kasi dahil kailangan mo magwiwi, tama? Di ba habang nagwiwi ka na, pinipigil mong huminga? Pero nung na-inhale mo na, para mo nang nalulun yung amoy eh. Habang katagalan,
parang nawala na yung amoy. Tama? Bakit nawala? Naubos? Ha? Immune? Correct. Nakapag-adjust ka na. Alam mo mga kaibigan, ang kinagandahan kasi, ang tao, hindi tulad ng hayop. Hindi marunong mag-adjust. Ang penguin nakatira sa malamig. Pag nilagay mo sa Pilipinas, patay. Tama? Ang aso na askal, na aso, dali mo sa Amerika, mamamatay sa lamig. They cannot adjust. But only human beings can adjust to their environment. Now mga kaibigan, ulitin ko the human being, ang tao, nag-a-adjust sa kanyang kapaligiran. Sa tayo ang nag-a-adjust. So pag ikaw, mabait ka, matino ka, pag nabarkada ka sa mga mahilig magmura, magugulot ka, balang araw, nagbumura ka na rin, hindi mo na napapansin. Di ba? Uy, grabe, gago to. Gago. Sorry po example lang po kasi yun. Nag-gets nyo? Pero hindi, nagmura ka ba? Sabi, di ako nagmura. Ano hindi? Sabi mo lang eh. Nag-gets nyo po? Kasi, naging automatic na sa'yo eh. Ako yung sasabi ko? Now, in network, ganun din. Kung ikaw, mga kaibigan, nag-network ka, please make it a point din that you surround yourself with successful people. Because by surrounding yourself with successful people, you yourself, magiging successful ka rin. Whether you like it or not. Because it is automatic for a human being to adjust in each situation. Diba? Ngayon mga kaibigan, ako, excited ako for Royal. Especially pag pupunta ako ng Manila, sa Quezon City. Ano, bakit? Kasi nakikita ko yung mga tao doon, kumikita ng 400,000 a week, 300,000 a week, 500,000 a week. Eh kung yung ba naman parati mong kausap, di parang nakaka-power yun, di ba? Uy. Yes. Imagine mo mga kaibigan, nasa isang kwarto kayo, ang katabi mo, 400 a week, 200 a week, 300 a week, 400 a week, 500 a week. Kayo parati magkausap. So ikaw, kahit 0 a week, may empower ka eh, tama? Plus, yung ginagawa nila, yung aura nila, magagaya mo na rin. And the way they talk, ganun ka na rin. Pananaw mo sa buhay, mag-iba na rin kasi bakit? Parati mong kasama eh. Kaya sa mga nagsisimula po, ito suggestion ko sa inyo, always hang around with successful people. Do not stick around people that are losers. Loser ba? Loser. What? Ano bakit? Kasi mahahawa ka din talaga. Unfortunately, ang moral mo bababa. Confidence level mo, hihina din. Magiging matatakotin ka, mahihayin ka, mababa ang iyong self-esteem. Pero kung parati mong kasama mga successful, ibang klase. Imagine mo, araw-araw kausap mo si Arnel Salazar, Lucky Espaldon, sila Adrian Alevin, sila August Agpalsa, sila Jerome Cruz, sila Ariel De Leon, di ba? J. Ocampo, magkano check niya? From what I heard, 1 week niya sa Royal, Dubai, 400,000. Wow. Ano? Kahit peso na yun, malaki pa rin yun eh, 1 week. Ha? Nag-gets nyo mga kaibigan? So, anong point ko? This is our future. So, ang request ko to everyone, please master the art of Royal. Masterin natin mga kaibigan because I believe mga kaibigan, ulitin ko sooner or later, yung nangyayari sa kanila, that will be the future of Royal Calamba. Yeah! Mga kaibigan, gusto nyo ba gawin natin every now and then, nagte-training tayo ng ganito? Yes! Pwede naman, di ba? Yes! Pwede, di ba? So, gawin natin to siguro every 5 months. Monthly. Hindi ka naman demanding ate, no? Okay lang po yun. Mga kaibigan, may share po ako sa iyo, true story po. I was talking with the president a few weeks ago, tsaka sila chairman. Alam mo, nakakatuwa po yung ating mga presidente tsaka mga chairman. Kasi bakit? Wala sila ibang iniisip, kundi paano palalakihin ang grupo niyo sa Royal. At kung wala sa ibang iniisip, kundi paano magiging mas mabilis sa inyo kumita sa Royal. So ako mga kaibigan, bira ako makakita ng ganong klaseng may-ari. Kasi madalas na nakikita ko pag may-ari, paano kaya nakikita natin?
Now, ako, I can share this to you kasi since I'm VP, I'm part of management. So, nagmi-meeting mo kami. So, pag nagmi-meeting kami, ang pinag-usapan is kayo. Paano kayo kikita ng mabilis? Paano kayo mapapabilis? Paano kayo mapapalaki agad? Hindi yung tipo ba na, paano kaya tayo kiyayaman agad dito? Galante po yung ating mga may-ari. And I'm very, very proud to tell you na buti na lang, I'm now with Royal. Because I know, mga kaibigan, yung humahawak po ng kumpanyang to, may puso. Yes. Maganda ba opisina niyo rito? Yes. I've seen a company, hindi ganito ang mga opisina. Yung talagang tinipid ng gusto. Ilang taon ng kontrata niyo rito? 5 years. Mga kaibigan, very seldom can you see a businessman na nagre-renta ng opisina na ang kontrata hindi dapat at least 5 years pataas. Usually, pag negosyante ka, 2 years lang eh. Mga kaibigan, ito, Royal gusto niya 5 years. Kasi bakit? Ang hinahabol ng Royal dito, long term. Maganda ba opisina ninyo? Yes. Naka-aircon ba? Yes. Hindi minsan ba nainitan kayo dito sa Royal? Hindi, bihira lang siguro if ever. Ngayon siguro, sobrang siksikan talaga kayo. Lalo yung mga nasa labas, di ba? Eh, nasa labas kayo ng Royal eh. Wala pa kayo sa Royal. Pag pumasok ka dito, malamig na, di ba? Pero para sa akin, mga kaibigan, please do work hard. Because, mga kaibigan, remember this always. Whatever you do, mga kaibigan, pag nagtanim ka, may aanihin ka. Yes. Ang tanong ko, nagtatanim ba kayo? Yes. Madami na ba? Yes. Tumutubo na ba? Yes. Okay na ba yung tubo? Marami na ba? Ngayon, mga kaibigan, one last thing before we end. Listen, if you want more milk, get more cows. Yes. So if you want more income, get more recruits. Get more people. Sabi mo sa kanila mo, mag-recruit ka pa. Sabi mo sa kanila mo, mag-recruit ka pa. Sabi mo sa kabila, kulang pa. Now, sabihin mo sa katabi mo, next month. Sabi mo, next month. 50,000 na ako per month. And you have to claim it. You have to claim it. Believe it and declare it, mga kaibigan. Declare mo na talaga. Alam mo bakit, mga kaibigan? Ulitin ko lang ha. Begin as if you have already arrived. I-claim mo na. It is yours. It is yours. Kasi kung ikaw pa rin nagdududa, sino ba maniniwala sa'yo? Imagine mo, sasabihin mo sa kanya mo, 50,000 na ako next month. Sana. Hindi nga. Wait. Nagets nyo, mga kaibigan? And before we end, you have to be, ang gusto ko lang sabihin sa inyo parang, you have to be fast. And kung pag-usapan at bilis lang din, alam niyo ba yung kwento ng kuneho tsaka nung pagong? Nagkarera? Sino nanalo? Pagong, bakit? Kasi yung kuneho, ano bakit? Yung pagong maagap. Yung pagong maagap, ano pa? Umuntibo yung kuneho. Minto yung kuneho, ano pa? Dire-diretso lang. Alam mo, lahat yan narinig ko na eh. Pero isang hindi nyo pa naririnig. Walang nakaabang. Ika lang yung pagong eh. Iba yung kwento mo eh. Kung ano sinasabi mo. Adik. Pero alam bakit nanalo yung pagong? Kasi yung kuneho, ang focus niya yung pagong. Yung pagong focus niya, finish line. Mga kaibigan, when you do Royal, don't focus on your activities. Don't focus on whatever, or the challenges. Focus on your goal. Because if you focus on your goal, whatever you do, you're gonna get to your goal. Thank you very much. God bless.